Oo, si LTG at Alprego. Ginamit ko yan kanina yung Alprego. Wala kasi ako ibang maisip eh. 'Di ba? Oh, Diyos mio. Okay, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin. Mabilisan lang yan eh. Ito, pag-usapan naman natin ang hamon. Mga kababayan, abante hinamon si Magalong. Show up or shut up? Okay. Ano ang tungkol dito sa bagay na to, GP? Mga kababayan, naririnig naman natin itong si Benji Magalong. Actually, last year pa naririnig natin si Benji Magalong na kesyo maraming mga kongresista, maraming mga senador, ang talagang lumalaki ang kanilang mga pera dahil ginagamit ang pondo ng bayan. Maging dyan sa mga projects na yan, mga kababayan, nakikinabang daw ang mga kongresista, nakikinabang ang mga senador. Subalit, mga ka-GPnatics, marami siyang sinasabi paulit-ulit pero wala naman po siyang mapangalanan. Kung hindi pa nagsalita ang ating Pangulo, mas mahusay pa nga itong si Vico Soto sapagkat napangalanan niya ang mga sinasabi na kahinahinala po, mga kababayan, at ang mga kumukuha o nakakakuha ng mga flood control projects. Ito nga po yung mga diskaya. Pero itong si Benji Magalong, mga kababayan, ay hinihiling nila. Marami na nakakaaway ito sa Kongreso. Kaya ngayon ay hinahamon ni Abante, mga kababayan, itong si Magalong na magpakita or manahimik na lang kung wala po itong ebidensya. Ayon po dito sa balita ng Manila Bulletin, matapang lang daw sa social media itong si Magalong. Sabi po ni Benny Abante, mga kababayan, Abante dares Magalong to attend house probe on flood control projects. Meron akong nakita nung nakaraan na sinasabi ni Magalong na wala naman daw po siya sa kanya na nag-iimbita diyan sa House of Representatives. So ngayon, Magalong, siguro narinig ka ng mga dati mong kasamahan sa Kongreso na ikaw ay pinapatawag na ngayon or ikaw ay iniimbitahan na umattend sa House probe on flood control projects para mapangalanan mo pa ang ibang mga tao na di umano ay alam mo o kakilala mo. Kasi nangyayari ngayon, mga kababayan, parang sabi ng mga kongresista, teka lang, kung may problema ka doon sa lugar ninyo, kung sino yung mga kontratista, mga congressman na may kinalaman sa mga ghost flood projects na to, pangalanan mo. At huwag mong dinadamay yung ibang mga kongresista na wala namang kinalaman. Eh, wala naman silang naririnig na pangalan naghaling sa'yo. Puro ka lang pagbibintang. Yan lang ang sinasabi nila dito kay Benji Magalong. O, sabi dito mga kababayan, Manila 6th District Benny Abante has challenged Baguio City Mayor Benji Magalong to show up or shut up regarding the House of Representatives inquiry on alleged anomalous flood control projects. Mga kababayan, this after the Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG chief turned Mayor double down on his sweeping accusations that the House members were involved in such projects. Yari ka! Yan ang sinasabi niya, mga kababayan, involved daw ang mga members of the House or mga kongresista natin. Magalong also rejected Abante's call for him to apologize for the broad remarks that smeared the House of Representatives image. Mayor Magalong says he will not apologize, then he must do the honorable thing, appear. Sabi ni Abante, mga kababayan, mag-apologize ka or gusto mo na umattend ka na lang, magpakita ka dito at pangalanan mo kung sino yung mga sinasabi mo na kongresista na mga involved sa mga projects na to. Ako, mga kababayan, agree ako na dapat pangalanan. Otherwise, takot itong si Magalong. 'Di ba? Or otherwise, nakikita ko kasi si Magalong kung paano ang style niya eh. Kung paano magsalita. Nasusundan ko to, mga kababayan, nung mga 2023, mahilig po itong
kumbaga magsabi ng magsabi ng magsabi, pero pag hinanapan ito ng mga ebidensya na nagpapatunay, lagi niyang sasabihin sa kanyang pahayag, maniwala kayo sa akin. Yan lang lagi niya sinasabi. Galing ito sa mapagkakatiwalaan na tao, sa reliable na testigo. Gaganon siya. Yan lagi ang binabanggit ni Magalong. What I wanted, mga kababayan, dapat magpakita po. Hindi lang pwedeng may magsasabi na ito ay galing sa reliable resources or source. Dapat, mga kababayan, alam naman natin na naging kongresista ito. Di dapat sila ay mag-base on facts, di ba? Hindi pwedeng sasabihin lang kasi pwede naman kahit sino magparatang eh. Pero ang katanungan, JP, hindi ka pa rin ba naniniwala na may mga kongresista na kasabwat dito? Ako po ay naniniwala na may mga kongresista, may mga senador na kasabwat talaga sa mga flood control projects na to at mga ghost projects. Yan ang totoo. Pero, mga kababayan, hindi naman tayo pwedeng magparatang sa mga senador, sa mga kongresista na wala po tayong sapat na katibayan. Mahirap naman yun, baka tayo ang makasuhan. Diba? Kaya ngayon, what we wanted, magsalita na si Magalong. Pangalanan niya kung sino yung mga kongresista na kilala niya. Diba? Bakit? At saka mga kababayan kongresista lang yung sinasabi niya. Wala ka bang kilalang mga senador? Yun ang tanong ko. Bakit kongresista lang ang sinasabi mo at hindi mo mapangalanan? Ang tanong, meron ka ba kilala ng mga senador din? Kasi wag tayong maging selective, 'di ba? Wag tayong maging selective. Hindi porket kakampi natin, okay lang. Pagpasensyahan nyo na lang. Kakampi ko yun eh. Hindi ko ituturo yun. Pero pag iba, turo ng turo. Parang si Aimee, mga kababayan. Yari ka? Pagkakampi, di ba? Yung kanina, pagkakampi kahit mali, i-release mo na yan. Pero kapag kalaban, nag-uupo sa kanya, bonjing ang tawag niya. Ano pa sabi dito, mga kababayan? If he is truly concerned about the Filipino people, then let him have the courage to appear in Congress. Wala ka na sigurong masasabi ngayon, Benji Magalong, na wala nag-iimbita sa'yo. Dahil si Abante ang nagsasabi na ang nag-iimbita sa'yo na ipakita mo ang tapang mo. Magpakita ka raw sa House of Representatives, iharap mo ang mga pangalan ng mga kongresista na sinasabi mo ay involved sa mga ghost projects, flood control projects na nakikinabang sa mga ito. 'Di ba? Matapang lang ata itong si Magalong pagkaharap ang media, sabi po ni Abante. Yari ka? Looks like Magalong only acts tough when he is in front of media. Abante wondered. He added, sweeping accusations without basis accomplished nothing. Tama. Di ba? Mga kababayan, sa totoo lang, papaguluhin lang natin ang isang bagay kung tayo ay magdadadakdak without basis, without document. Di ba? Or wala po tayong mga iba pang mga tao na pwedeng magsabi to substantiate the allegation na sinasabi mo. Without naming names of those congressmen na sinasabi mo, ang masasabi ko, tama po kayo, nag-iingay lang si Magalong. Sabi ni Ma'am Evangeline na Lensangan, ay, suyot dahi tangay Ilocano. Yari ka? Mga kababayan, hindi naman taga Baguio talaga si Magalong. Hindi taga Baguio ba talaga siya? Yes, mayor siya ng Baguio, pero hindi siya originated sa Baguio. Mga kababayan, teka lang. Nakalimutan ko eh. Where Benji Magalong originated?
Pangasinan din pala. Oo, pero hindi siya taga Baguio. Ilocano nga rin. Ilocano ba siya o ano, mga kababayan? Dalawa ang Pangasinan, ha? Panggalatot. Tapos Ilocano. Yes, Ma'am Gina Ganelo, 40 po. Taga ano pala to talaga si Magalong, taga Pangasinan. Pero I don't know kung ang salita nila sa San Carlos ay Ilocano or Panggalatot. Hindi ko alam, ha. Tingnan natin. Panggalatot? Paano mo nasabi? Taga San Carlos ba siya? Di ko alam eh. Hindi nakasulat dito sa Google, mga kababayan. Sabi niya Chats Vlog, Panggalatok ang San Carlos. Tawag ko dyan Panggalatot. Yari ka! Diba? Okay. So hindi nga siya Ilocano, mga kababayan. Hindi siya Ilocano. Tama si Chats Vlog. Sinasabi din ni Mrs. ko, Panggalatot daw. O Panggalatok ang San Carlos, Pangasinan. Mga kababayan. So hindi Ilocano. Ligtas pa rin tayo, mga lakay. Kailian, di ba? Kasi parang ako, mga kababayan, hindi naman okay sa akin dati sa sa Sub 44 itong si Magalong. Kaya lang parang biglang, alam nyo kung sino yung mga sinasamahan niya ngayon, mga DDS eh. Di ba? Panggalatok, makakatot. Ano yung makakakatot? Ano ibig sabihin nun? Loko kayo, ha? Pero hindi naman natin nilalahat. Si Chats Vlog, okay to si Chats Vlog, mga kababayan. Yun lang naman ang gusto natin kay di ba? Kay Benji Magalong, mga kababayan. Magpakita siya at syempre, bigyan natin ng pagkakataon na ipakita yung kanyang katapangan para pangalanan kung sino yung mga kongresista. Kasi mga kababayan, kung gusto niya talagang tulungan ang ating bansa, 'di ba, para maimbestigahan kung sino yung mga kongresista na yon, better to name. 'Di ba? Hindi yung tayo nanguhula. Hindi naman siguro manguhula yung mga kongresista natin. Sila po ay kongresista mambabatas. Kahit magpahula yung mga yan, lumapit sa mga manguhula, hindi nila mauhulaan kung sino yung nasa isip nitong si Benji Magalong. Yari ka! Diba? Walang ibang makakasagot, mga kababayan, kung sino yung mga kasangkot sa mga ghost flood control projects na to, kung hindi si Benji Magalong, na sinasabi niya ay alam niya na mga kongresista ay may kinalaman at mayroong parte sa mga ito. Sabi ni Alex Ariola, lakay, GP, kampo ni Dotae yan, si Magalong. Kaya nga eh. May nakita kong love bus sa Davao, napalitan ng Duterte. Paano yun? Naku, ang tanungin niyo po dyan, yung mga uma-attend ng tawag dito? Love bus? Yung yung sila Yayam, ang tanungin nyo. Baka may ililigtas kaya maingay. Pwede, mga kababayan. Pangasinense. Sabi pa dito, Abante overall chairman of the Quad Committee, Quadcom, in the current 20th Congress said that Magalong's reckless words were unfairly and unnecessarily eroding trust in institution like the House, which also moved to address corruption in flood control projects. Mga ka-GPnatics, ako naniniwala ako kay Sandro Marcos na ang flood control projects dapat hindi ang Congress. Dapat sila ay bumubuo ng special committee na
dapat, mga kababayan, magsagawa po ng investigasyon hinggil sa mga bagay na to. Kasi para hindi po magkaroon ng tinatawag na conflict of interest. 'Di ba? Maari kasi na sila po ang nag-iimbestiga, maaring mapagtakpan ang mga kasama nila. If ever na totoo yung sinasabi ni Benji Magalong. So, since then, nandyan naman na po yung pag-iimbestiga na yan. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko na separate body o separate na investigator ang gumawa niyan. Pero nandyan na yan, kung sinasabi ni Magalong na merong mga kongresista na kasama, edi dapat pangalanan niya na. 'Di ba? Oh. Mayor Magalong does not have a monopoly of good intentions. We also want to find out who are profiting of the suffering of our kababayan. Pero imbis na magtulungan tayo, sinasabi niyang moro-moro ang aming investigasyon para bang ang lahat kaming kongresista ay kasabwat. Ito nga yung sinasabi ko. Mga kababayan, dapat hindi talaga kayo ang mag-imbestiga. Kasi sabi nila kongresista at mga senador. So dapat it is a separate body or it is separate investigators na mag-conduct ng investigasyon sa flood control projects na to para hindi magkaroon ng tinatawag na conflict of interest. 'Di ba? Ako naniniwala sa sinabi ni Sandro Marcos regarding this matter. Okay? So anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, JNK. Hanggang susunod po ng mga balita natin at mga live stream at ganoon din ng mga uploads, mga kababayan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Enjoy po kayo sa araw ng Sabado at sana po kasama ninyo ang inyong mga pamilya ngayong araw na ito, mga kababayan. Paano mo naman nasabi? Dito ko na nga, oh. Ayan, nakalagay dito. Sabi ko dito, where Benji Magalong originated. Oh. Hindi. Pinanganak siya sa Baguio. Pero lumaki siya sa Pangasinan. Si Magalong. Mas matagal siya ata doon. Oh. Ay, so, ano nakalagay para malinaw. Benji Magalong was born in Baguio in 1960. To Severiano Magalong Sr., 1929 to 2021, and Fortunata Banyes of San Carlos, Pangasinan. Dito, he spent his elementary days at St. Louis University Laboratory Elementary School. Siyempre, marunong na yan. Marunong na yan. Marunong na talaga yan. Mayor siya dun eh. 'Di ba? Alangan naman hindi pa rin marunong yan mag-Ilocano. Ang gusto ko lang sabihin dito, mga kababayan, pinapatawa ko lang kayo kanina kasi syempre Ilocano tayo. Kailangan itayo natin yung bandera ng mga Ilocano. 'Di ba, Rayan? Oh. Kung ang GP angkong namin ay uncle ng mayor at vice mayor, may sarili silang hardware kaya lahat ng project sa kanila. Yun ang matindi. Mga kababayan. 'Di ba? May kakilala rin akong ganyan eh. Pero mas malupit yung Ano? Okay guys, thank you so much once